po, long time no hear, long time no see. Ayun, opo. Mukhang nakapag-relax na kayo, Senton. Hindi naman po, nagtatrabaho po tayo. I-session po ako ngayon. Opo. Talagang tuloy-tuloy ang sipag ni Senator Tol. Ayan. Salamat po. Kahapon nga po napapanood namin yung napakagandang debate po nila. Ako napatanong ako Yung sinasabi ko, mainit ang balitaktakan. At saka matututo tayo. Yes. Senton, pakibigay niyo nga po sa kabatiran po ng ating mga taga-subaybay. Baka hindi naman po napanood yung binabanggit namin. Kayo po, bilang Senate Majority Leader, ano po yung stand ninyo doon sa punto na yung mga gayong impeachment, ang particular impeachment, na nagpasa sa 19th Congress, ang tanong may tutuloy ba ito sa panibagong Senado, Kongreso, 20th Senate o 20th Congress, Senton? Hindi po. Hindi po ito maitutuloy. Senton. Hindi po yan maitutuloy kasi tinanong ko po yan kahapon, ang ating pong saligang batas, kung ano lang po yung nakalagay sa saligang batas. Opo. Mahigit 30,000 po yung salita, yung kataga sa ating saligang batas. 1987 Constitution, tinanong ko yan. Meron ba salita carry over? Wala. So, ibig sabihin, pag wala, walang carry over. Ganun lang po kasimple yun. Pero ang punto niya po, wala din naman daw po nagbabawal, Senton. Ay, kasi po, ang jurisdiction po is conferred by law or by the Constitution. Ayun, opo. If no jurisdiction is conferred, there is no jurisdiction. Ayun ang The 19th Congress, Opo. the 19th Congress cannot confer jurisdiction to the 20th Congress. Dahil ang bawat kongreso po ay independent from each other. Maliwanag po yan sa maraming desisyon ng Korte Suprema. Nalilito lang po yung iba. Ang isang kongreso po ay binubuo ng 3 sesyon. First regular session of the 19th Congress, second regular session of the 19th Congress, and third regular session. Opo. Sa 3 taon po kasi yung kongreso. Doon sa 3 session po noon, pwede pong ituloy ng yung bawang sesyon na hindi natapos, yung unfinished business. Pero yung kasunod po kongreso ay independent na po yun. Ang ibig sabihin po niyan, lahat ng pending matters, proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress. Kailan po yan? June 30. Ayun naman iba po, yung mga ilang nag-aaral din ng batas, ay sinasabi, bakit sa US Constitution, sa US Senate ay ganon? Ang US Constitution po, pinattern po yan sa British Parliament. British Parliament po, House of Commons, House of Lords. Ini-elect yung House of Commons, yung House of Lords permanent. Ito yung mga aristocrat. Yung House of Commons ang nag-i-impeach at ang House of Lords ang nagtatrial. Continuous po yun. Continuing body. Yung House of Lords. Yung US Senate po, continuing body. Kasi po, every 2 years nag-election po doon. 100 po yung senador, 2 senators per state. Ang naiiwan po ay 67. Ang ini-elect every 2 years ay 33. Yung 2/3 vote na kailangan nila to impeach, kagaya ng ginawa kay President Bill Clinton, yung tinuloy din kay yung isang Judge Cortez, wala pa nagkukot dito na academician sa Pilipinas, nakakatuloy ng susunod na kongreso so long as they will change the House managers or prosecutors. Matutuloy kasi yung natitirang senador ay 67. Hindi pa hukang kasi 33 yung ini-elect, 33 plus 67 is 100. Hindi pa kasama dyan yung Vice President na presiding officer, yung siya Senate President. So meron silang quorum which is 50 plus 1, 51. At meron din silang legal authority to convict or acquit kasi 2/3 vote din sila na kinopya natin dahil ang 2/3 vote ay 66. 67 sila, may Vice President pa. Sa Pilipinas, ang ating eleksyon ay 12-12. Yung 12 po ay hindi makaka-constitute ng quorum kasi ang quorum namin ay 12 plus